No? Noon ng batasang pambansa si Pangulong Aquino para sa kanyang State of the Nation Address. Isa itong tungkulin ng Pangulo na nakasaad sa ating saligang batas. Isinasagawa ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo kada taon. Bago niyan, formal na bubuksan ang joint session ng Senado at Kamara. Isasagawa rin muna ang pag-awit ng ating lupang hinirang at ng tinatawag nilang panalangin ng bayan dahil pangungunahan ito ng iba't ibang religious leader. Pagkatapos naman ng talumpati ng Pangulo, formal nang isasara ang joint session. Sa taong ito, humigit kumulang 2,000 tao ang inaasahang nariyan sa batasang pambansa. Bukod sa mga mambabatas at kani-kanilang mga asawa, nariyan din si Vice President Jejomar Binay, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga dating Pangulo at pangalawang Pangulo, mga diplomat, gabinete, iba pang pangunahing opisyal ng gobyerno at militar at iba pang mga imbitado. Joint session is hereby called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is hereby called to order. May I ask everybody to please remain standing for the singing of the national anthem. Sa simayan, sa langit na mata, may dinatang tula at awisa, ang gayang minamahal, ang isak ng watawat mo'y nagumpay na nagdidindig, ang bituin ng parang lang kailan, ang may di magdidilim, lupa ng araw ng ating pagsita, ay langit sa piling mo, ang iligay. Please remain standing for the nation's prayer. Amang makapangyarihan, puspos ka ng biyaya at pagmamahal. Pinupuri at dinarangal ka namin sa walang sawang paglingap sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil tinipon mo ang bayang Pilipinas sa araw na ito upang dakilain ang mga biyayang pinagkaloob mo po sa amin. Sa mga nagdaang araw, sinubok kami ng panahon dahil sa lubos naming tiwala sa iyo at sa turo mong pagdadamayan at pagkakaisa na nagpasan lahat namin ito. Kaya sa pagtitipong ito, hinihiling po namin na bigkisin pa ng matibay na pagkakaisa ang lahat ng Pilipino. Habang patuloy namin tinatahak ang landas tungo sa isang higit na maunlad at mapayapang Pilipinas. Basbasan at gabayan mo kami, lalo na ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Kongreso at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan upang may sakatuparan ng adhikain tungo sa maayos na paninilbihan sa inang bayan at sa gayoy maikapuri sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa iyo, siya nawa. Ladies and gentlemen,
members of the Congress of the Philippines, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Salamat po. Maupo tayo lang. Salamat po muli. Maupo tayo. Vice Presidente Jejo Marbinay, dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Senate President Franklin M. Drilon, at ang mga miyembro ng Senado, Speaker Feliciano Belmonte Jr. at mga miyembro ng Kamara de Representante, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang ating mga maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kagawad ng Kalipunang Diplomatiko, mga miyembro ng Gabinete, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kasapi ng militar, pulis at iba pang kawani mula sa ating uniformadong hanay, mga kapwa kong nagsiservisyo sa taong bayan at sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking ikalimang sona. Isa na lamang ang natitira. May kasabihan po tayo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kaya marapat lang po siguro tayong magbalik raw noon sa sitwasyon natin. Para bang kahibangan ang mangarap. May burokrasyang walang saysay, patong-patong ang tongpats, at bubukol ang korupsyon sa sistema. Naturingan tayong sick man of Asia. Ang ekonomiya natin matamlay. Ang industriya manipis. Walang kumpiyansang mamuhunan sa ating pambansa. Ang resulta, kakarampot ang trabahong nalilikha. Dinatnan nating tigang sa pag-asa ang mamamayang Pilipino. Marami sa atin ang sumuko at napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nakayuko na lamang nating tinanggap. Talagang wala tayong maaasahan sa ating pamahalaan at lipunan. Nanugmok nga po ang Pilipinas dahil sa labis na pamumulitika. Naglaho ang pananalig natin sa isa't isa. Humina ang kumpiyansa sa atin ng mundo. At ang pinakamasakit, nawalan tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Sa puntong ito natin sinumulan ang pagtahak sa tuwid na daan. Bilang ama ng bayan, nakaatang sa aking balikat, hindi lang ang mga suliraning ating dinatnan at mga lumilitaw sa kasalukuyan. Obligasyon ko ring paghandaan ang kinabukasan. Sa bawat sandali, kailangan kong isaalang-alang ang interes at punto de vista ng lahat. Isipan na lang po ninyo, para kang nanonood ng 200 channel sa telebisyon ng sabay-sabay. Kailangan alam mo, hindi lang ang kasalukuyang nagaganap, kundi ang pinanggalingan at paroroonan ng nilalaman ng bawat channel. Bawal malito. At kailangan may tugong ka sa anumang tanong, suhestyon at kritisismo at dapat sagutin mo ito bago pa iharap sa iyo. Hindi po madali ang trabahong ito. At tao lang po ako na kung minsan nagkakaroon din ng agam-agam. Ngunit, buo ang aking loob dahil malinaw ang aking pangunahing layunin. Ang ibalik ang gobyerno sa dapat nitong tuon. Ang paglingkuran ang taong bayan sa lahat ng panahon. Di po ba't may kasabihan tayo? Bigyan mo ng isda ang tao at papapakain mo siya ng isang araw. Turuan mo siyang mangisda at habang buhay niyang mapapakain ang sarili niya. Halimbawa nito ay ang TESDA. Sa Training for Work Scholarship Program, nagambag ang DAP ng 1.6 billion pesos. Nakapagpatapos po ito ng 223,615 benepisyaryo.
66% po nito o katumbas ng 146,731 graduates ang nagtatrabaho na ngayon. Iyon naman pong 34% na natira, tinutulungan na rin ng TESDA na makahanap ng trabaho. Tingnan po nyo, lahat ng mga TESDA scholar nakalista ang pangalan at iba pang datos na pwede nyong kumpirmahin. Kung hahatiin natin, nandiyan po yata sa harapan yung listahan. Kung hahatiin natin sa bilang ng graduates ang naipagkaloob na pondo, pumapatak na 7,155 pesos ang naipuhunan ng pamahalaan para sa training ng bawat scholar. Sa BPO sector, mababa na ang kitang 18,000 piso kada buwan. Kada taon, kikita siya ng 234,000 pesos. Ibigay man ang maximum tax deduction, ang magiging income tax niya kada taon, 7,900 pesos. Ibig sabihin, ang pinuhunan ng Estadong 7,155 pesos sa unang taon pa lang nabawi na, may sobra pa. Ito at ang lahat ng ibibuwis ng ating scholar hanggang magretiro siya ay magbibigay naman sa kanyang kababayan ng parehong pagkakataon. Ito po ang mabuting pamamahala. May tama pong intensyon, pamamaraan at resulta, lahat panalo. Pakinggan po natin ang kwento ng dalawang TESDA graduate. Pag naabot mo na yung pangarap mo, success hindi naman stable yun eh. You need to work hard for it. Ako po si Mark Joseph Escora. Ako po ay isang high school graduate. And through TESDA's help, I have my career in the BPO industry right now. I stayed in Libertad Public Market for 7 years. Nagbabarker po ako. Hindi kaya ng pamilya ko na pag-aralan kami ng sabay. So I need to find another way para makapagtapos ako. Most important thing na natutunan ko is yung confidence to interact with other people. Pag nakita ka ng tao na may kapansanan ka, hindi na nila nilook forward yung ability mo ba. Kailangan lang natin ng tiwala sa sarili. If TESDA is not there to help out, siguro wala rin ako ngayon kung nasan man ako ngayon. Yung way of living namin, masasabi ko, mas okay siya compare nung dati. Dahil sa TESDA, napabilis yung pag-aaral ko, paghahanap ko ng trabaho, at ang pagtulog ko sa pamilya ko. Ako po si Jonaline Nabarosa, technical trainer ng Toyota Motor Philippines. Ako po yung naging overall top-notcher ng Batch 1 sa automotive servicing sa TESDA Regional 8. Napili ko po yung automotive servicing kasi po pangarap ko maging isang mechanical engineer. So para makapagtrabaho at makapag-ipon, nag-TESDA po ako. Nakasanayan na po natin ng auto mechanic ay trabahong panlalaki lang. Pero napatunayan ko na basta't masipag at determinado, magkakaroon tayo ng dekalidad na produkto. Dahil sa TESDA, tumatak po sa akin ang kahalagahan ng dekalidad at mahusay na pagtatrabaho. Mas tumaas yung tiwala ko sa aking sarili at mas masarap ng mangarap ng malaki. Nasimulan na rin po natin ang Expanded Conditional Cash Transfer Program nitong Hunyo 2014 na may pondong 12.3 billion pesos. Ngayon, suportado na rin ng Estado hanggang umabot ng 18 taong gulang ang benepisyaryo. May magtatanong, bakit? Batay po kasi sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, 40% ang dagdag na sinasahod ng high school graduate kumpara sa grade school lang ang natapos. Namumuhunan po tayo sa pinakamahalagang yaman ng bansa, ang taong bayan. Pinapatunayan ito ng datos ng NEDA. Ayon sa kanila, ang 27.9% na poverty incidence natin sa unang semester ng 2012, buwaba patungong 24.9% sa kaparehong panahon noong 2013. Ang 3 percentage points pong ito ay katumbas ng halos 2.5 million na Pilipinong nakaalpas na sa poverty line.
Totoo namang dapat pagtuunan ng masusing pansin ang pinakamahihirap sa lipunan. Pero hindi tayo titigil dyan. Ngayong nadagdagan ang kakayahan natin, sinisikap nating hindi na manumbalik sa ilalim ng poverty line ang lahat na nakaalpas na. Dumating po tayo sa lipunang parang isang sirang bahay na hindi natin malisan. Ang malala pa dito, halos wala tayong kagamitan at materyales para ayusin ang sira. Nitong mga nakaraang taon, sa pakikiambag ng bawat makapagkapwang Pilipino, nabubuo na natin ang makagamitan at materyales na ito. Tulad po ng budget na tanging nakatuon sa pangangailangan ng mamamayan. At 4 na sunod-sunod na taon na nating naipapasa sa tamang oras. Kasama nito ang mga batas na nagpapabilis ng pagdating ng pakinabang sa ating po mga boss. Dito po, sa isang patas na sistema, nagsimula ang panunumbalik ng sigla ng ating ekonomiya. Nakatipid tayo dahil sa maayos na pangangasiwa ng pondo. Napapalawak natin ang saklaw ng mga serbisyo nang hindi nagtataas ng buwis maliban sa sin tax reform na layuning ibsan ang bisyo sa lipunan. Nagtrabaho tayo para magkaroon ng kakayahang tustusan ang mga proyektong ipinapatupad, ipinatutupad, at ipatutupad pa natin. Pinaigting natin ang pangolekta ng buwis mula sa koleksyon 1.094 trillion pesos noong 2010, naitaas na natin ito sa 1.536 trillion noong 2013. Inayos natin ang pamamahala ng ating mga utang. Ang resulta, bumaba ang ating debt to GDP ratio. Ang perang dating dapat ibabayad sa interes na pupunta na sa social services. Pati ang mga obligasyong karamihan ay minanalang. Natugunan din natin. Halimbawa po nito, 1993 pa po, o panahon pa ni Pangulong Ramos, nang itinakda ang obligasyong i-recapitalize ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa halagang 50 bilyong piso para magawa niya ang kanyang tungkulin. Ang napondohan ni Presidente Ramos ay na 10 bilyong piso po at hindi na nadagdagan pagkatapos nun. 40 billion ang kakulangang iniwan sa atin, nabayaran na po natin ito. Pinaghirapan natin ang pondong mayroon tayo ngayon. Kaya't hindi po natin maatim na waldasid lang ito. Kung pipili nga ng tamang pinuno ang ating mga boss, malalagpasan pa ng susunod ang ating mga nagawa dahil malaki na ang naibawas natin sa problema at mas matayog na ang kanilang pagmumulan. Bakit po mas matayog? Nitong 2013, sa unang pagkakataon, nagkamit tayo ng investment grade status mula sa Moody's, sa Fitch at Standard & Poor's, ang tatlong pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo. Sa pagsusuri nila ng ating macroeconomic fundamentals at governance, nabawasan ang riskong itinatala, kaya tumingkad ang kumpiyansa ng mga namumuhunan. Hindi pa nga po nakontento ang Standard & Poor's nitong Mayo lang, panibagong upgrade na naman ang binigay nila sa atin. Ang hatid po nito, dahil nga investment grade na tayo, mas murang mahihiram ng gobyerno ang pondo para sa mga programa at proyekto. Mas maraming naaakit na mamumuhunan sa ating bansa at mas mabilis na natatamasa ng Pilipino ang benepisyo. Kung susumahin naman po ang lahat ng puhunang pumasok sa Philippine Economic Zone Authority simula nang itatag ito noong 1995, makikitang 42% ang pumasok sa 4 na taon ng ating panunungkulan. Ang natitirang 58% inabot ng 15 taon ang ibang mga administrasyon para bunuin. Kumpiyansa po tayo, bago tayo bumaba sa pwesto, papantayan o hihigitan pa natin ang halagang ito. Kay Director General Lilia de Lima, salamat sa nagawa mo na at gagawin pa sa pagkamit ng tagumpay na ito.
Talagang pa-take off na ang ating ekonomiya at bansa. At inaabot na natin ang mas matatayong pang mithiin. Minana natin ang tila grounded na aviation industry. Napatawan tayo ng significant safety concerns ng International Civil Aviation Organization o ICAO. Nabigyan ng downgrade ng United States Federal Aviation Administration at nilagyan ng restriction ng European Union ang ating mga local carriers. Nitong 2013, inalis na nga po ng ICAO ang significant safety concerns sa Pilipinas. Sa parehong taon, sinundan ito ng pagpayag ng European Union na muling lumipad ang Philippine Airlines patungong Europa. Kaya direkta nang makakabiyahe ang Pilipino mula Maynila po hanggang London. Malamang nga po, pasunod na ang Cebu Pacific dahil nabigyan na rin sila ng paintulot ng EU ngayong 2014. Ngayong taon din, in-upgrade ng United States Federal Aviation Administration ang Pilipinas balik sa Category 1. Dahil dito, maaari nang dumagdag ang mga ruta papunta sa Estados Unidos. Sa larangan ng turismo at pangangalakal, malaki ang itinulong ng pagdami ng flights ng ating airlines tungo sa mga bansang kasapi ng EU at sa Estados Unidos. Dumarating sa atin ang mga ulat na sa dami ng gustong bumisitang negosyante at turista sa ating bansa, dumarating mga panahon kulang na ang mga biyahe papunta rito. Magandang balita nga po ang mga upgrade. Dadami ang biyahe, kaya't matutugunan ang suliraning ito. At sa patuloy na pagtutulungan ng CAAP at ng ating mga local carriers, pihadong mas marami pa tayong maaakit na turista at negosyante sa mga susunod na taon. Panalo ang mga umaasa sa sektor ng turismo, panalo ang sambayan ng Pilipino. Mabuting pamamahala po ang ugat ng mga tagumpay na ito. Nagpapasalamat nga tayo kina Director General William Hotchkiss sa CAAP sa ating mga local carriers para sa inyong pagsusubikap. Talagang nasa sentro ng pandaigdigang entablado ang Pilipinas. Dito lang pong nakaraang Mayo, nagpakitang gilas tayo sa tagumpay ng pagdaraos ng World Economic Forum on East Asia sa ating bansa. Ihahayag natin sa gaganaping APEC Summit dito sa susunod na taon ang kaunlarang nakakamit natin at ang pagkakataong hatid ito para sa lahat. Wala pong duda, more open for business na nga po ang Pilipinas. Bukod po sa maliwalas na pagnanegosyo, isinusulong din natin ang maayos na relasyon ng ating mga manggagawa at mga kumpanya. Isipin po ninyo, mula 2010, nananatiling mababa sa 10 kada taon ang bilang ng mga strike ayon sa National Conciliation and Mediation Board. Isa po itong positibong bunga ng itinataguyod nating single entry approach o SENA ng DOLE, kung saan dumadaan sa 30-day conciliation mediation ang mga nakahaing labor cases. Ang maganda nga po, sa 115 notices of strike and lockout noong 2013, isa lang ang natuloy na welga. Ito ang pinakamababa sa kasaysayan ng DOLE. Maraming salamat po kay Secretary Linda Baldos sa pamilya ng DOLE, at siyempre po sa labor at management sectors. Minsan po ay nagkabiroan kami ni Secretary Baldos. Noong 2012 ho yata may 2 strike. Noong 2013, isa na lang. So nakakalahati na nakakalahati. Sabi ko, Linda, sa 2014, hindi tagumpay may kalahating strike. Baka pwede, wala nang strike. Batid rin natin, para mapagpatuloy ang pag-angat ng ekonomiya at pagbukas ng pagkakataon, kailangan ng infrastruktura. Ito ang aakit sa mga negosyante, magpapabilis sa daloy ng produkto at serbisyo at sisigurong kaya nating makipagsabayan sa iba pang merkado sa daigdig. Napakalaki po talaga ng pagbabago. Lampas doble na ang budget para sa infrastruktura. Mula 200.3 billion pesos noong 2011, naging 404.3 billion pesos ngayong 2014.
Paalala ko lang po, hindi tayo nagdagdag ng buwis maliban sa sin tax reform na nakatugon sa kalusugan. Habang napapanatili din ang ating allowable deficit at patuloy na buwababa ang ating debt to GDP ratio. Malaki po ang epekto nito. Dahil hindi lang lumaki ang pondo, binawasan pa natin ang mga tagas sa sistema, kaya natitiyak nating masulit ang bawat pisong ginagastos ng Estado. Sa pamumuno ni Secretary Babe Singson ng DPWH, bawal ang tongpats, bawal ang bukol, tinapala na ang mga butas sa lumang sistema at pinatag ang proseso sa ahensya. Isang simpleng halimbawa po nito, ang pagtatanggal ng letter of intent sa bidding process. Noon po kasi, ginagamit ito bilang kasangkapan sa kuntsabahan. Kapag nalaman kung sino-sino ang bidders ng proyekto, binibigyan ng puwang ang sabwatan. Isa pa po, ang mga dokumentong hinihiling mula sa bidders, 5 na lang mula sa dating 20. Mas mabilis ang proseso at mas kaunti ang pagkakataong manghingi ng pampadulas o suhol. Ang resulta, halos 28 bilyong piso ang naisalbang pondo at napapaaga ang pagpapatupad ng mga susunod na proyekto. Kaya naman, kay Secretary Babes at sa bubo ng DPWH, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ano po talaga? Kasabay ng mga natipid ng DPWH, ang nailatag, napapaayos, napalawak o naipagawa nilang kalsada mula nang maupo tayo, umabot na sa 12,184 na kilometro. Nung nakita ko po itong numerong to, napag-isip rin ako, ano ko ba maipapaliwanag yung 12,000? Sabi po sa atin, katumbas ito ng 4 na kalsadang nag-uugnay sa Luwag hanggang Zamboanga City. National roads lang po ito. Wala pa rito ang mga local farm-to-market roads o tourism roads. Sa Public-Private Partnership Program naman po, mula Disyembre 2011 hanggang nitong Hunyo, nakapag-award at nakalagda na ng 7 PPP projects ang inyong pamahalaan. Ang halaga nito tinatayang 62.6 billion pesos. Sa 4 na taon natin sa tuwid na daan, lalampasan na natin ang pinagsamang 6 lamang na aprobadong solicited PPP projects mula sa nakaraang 3 administrasyon. Ang laki na po talaga ng pinagkaiba ng noon sa ngayon. Sabi nga ni Secretary Cesar Purisima, dati hindi makaakit ang Pilipinas ng mga mamumuhunan. Noon, gobyerno pa mismo ang nag-aalay ng kaliwat kanang insentibo tulad ng pagbibigay ng commercial development rights, subsidy at iba pang garantiya. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Matindi ang kompetisyon ng mga nag-uunahang kumpanya. Handa silang magbayad para makuha ang pribilehiyong itayo ang infrastrukturang kailangan natin. Halimbawa po, sa Mactan Cebu International Airport Passenger Terminal Building, may premium ang government o ang gobyerno na umaabot sa mahigit na 14 bilyong piso. Sa NAIA Expressway Project Phase 2, nakakuha ang gobyerno ng prima na 11 bilyong piso. Muli, mabuting pamamahala ang ugat ng lahat na ito. Tingnan naman natin ang TPLEX. Dahil sa kalsadang ito, maginhawa na ang biyaheng Tarlac hanggang Rosales sa Pangasinan. Ayon po sa kanila, ang bahagi hanggang Urdaneta makukumpleto na bago matapos ang 2014. Sa susunod na taon, aabot na raw ang daang ito hanggang sa dulo sa Rosario, La Union. Ang mga infrastrukturang matagal nang ipinangako sa pangako, atin na rin pong isinakokongkreto. Ang Aluling Bridge na 1978 pa po binuo ang konsepto, bukas na sa publiko.
Ang Metro Manila Skyway Stage 3 na bahagi ng Metro Manila Expressway na proyekto pa noong dekada 70, inilunsad na natin noong Enero. Sa mga dumadaan ng Osmeña Highway, nakikita naman po ninyo kung gaano kabilis itayo ang mahaligi para dito. Ang Ternate Nasugbu Road na noong pang 1994 simulang ilatag ang plano, 100% complete na rin ngayon. Ang Basilan Circumferential Road na year 2000 pang under construction, malapit na rin pong matapos. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung eksaktong petsa, baka mausod pa. Pero pag hindi ho sa natupad, pinangako sa atin ni Governor Hotaman, sasamahan ko sa araw-araw hanggang matapos to. Ilan lang po ito sa mga infrastrukturang wala tayong planong ipamana bilang problema. Sa halip, ngayon nagsisimula na itong mapakinabangan ng ating mga bus. Muli, dahil sa mabuting pamamahala, mas may kakayahan na tayong tugunan maging ang mga problemang paparating pa lang. Halimbawa po, sa tubig, alam nating habang lumalago ang populasyon at umaangat ang ekonomiya, mas maraming tubig ang kakailanganin sa mga susunod na taon. Ayon nga po sa pag-aaral, maaaring magkaroon ng kakulangan ng tubig sa Metro Manila pagdating ng taong 2021. Hindi na po natin hihintayin ang tagtuyot. Ang mga solusyong talagang pinag-aralan ng mga dalubhasa, inaprubahan na po natin. Ang Kaliwa Dam Project sa Quezon at ang pag-aayos ng mga linya ng Angat Dam. Magandang solusyon po ito kaysa kumuha ng tubig mula sa mga aquifer sa ilalim ng lupa na mas madaling pasukin o magbibigay daan para mas madaling pasukan ng tubig alat. Isa pa ko, kung sa mga aquifer lang tayo nakasalalay, mas mapapabilis ang paglubog ng lupa na siya namang nagiging dahilan ng pagbaha. Kasabay po ng mga dam para sa Metro Manila at mga karatig bayan ang suporta natin sa mga tagalalawigan. Aprobado na rin ang Water District Development Sector Project sa ilalim ng LUA o Local Water Utilities Administration. Siguro po, narinig na rin ninyo ang pinakamalaki nating PPP project, ang Laguna Lakeshore Expressway Dike. Bubuksan na rin ang bidding bago matapos ang 2014. Napakaraming benepisyong may dudulot ito. Una, mababawasan ang pagbaha. Ngayon po, pag pumalo ng 12.5 meters ang taas ng tubig sa lawa, tsak babayain na ang mga komunidad sa paligid dito. Ang solusyon, diking may taas na higit sa 15 metro. Ikalawa pong pakinabang, malilinis ang tubig sa Laguna Lake. Ang ikatlo po, bawas ang trapiko. Sa ibabaw ng dike kasi magkakaroon ng expressway na babagtas sa Los Baños hanggang Taguig. Pag natapos ang C6 Road na kokonekta sa San Jose del Monte, may isa na naman tayong paraan upang makatawid ng Kamaynilaan nang hindi na kakailanganing dumaan sa EDSA. Sa pakikituwang ng pribadong sektor, ang obligasyon natin dito ay right of way lang. Porsyento ng lupang marereclaim ang ipapambayad sa mananalong bidder. Dahil dito, makukuha natin ang ating mga pangangailangan habang mababawasan din ang ating gastusin. Ilang halimbawa lang po yan ng mga proyektong nakapila na para magdala ng benepisyo sa ating mga boss. Marami pang iba. Aprobado na rin ng NEDA Board ang Lawag City Bypass Link Road Project, ang Cebu Bus Rapid Transit Project at ang LRT Line 1 South Extension and Line 2 East Extension. Sa mga taga-Palawan naman, maliban sa mga proyekto sa Puerto Princesa Airport, abangan na rin ninyo ang Busuanga Airport. Naka-go signal na rin po ang pagpapatayo ng Phase 1 ng modernong Clark Green City sa Capas, Tarlac. Piyado pong magsisilbing sentro ng komersyo at industriya, hindi lang sa Gitnang Luzon, kundi sa kalakang bansa.
Sa dulo po, ang ambisyon natin sa Clark Green City maging di hamak itong mas malawak na Bonifacio Global City. Ang dating liblib maging hitik sa oportunidad. Sa mabuting pamamahala, nanunumbalik ang tiwala ng merkado, ng mundo at ng taong bayan sa ating gobyerno. Nagbubunsod ito ng isang siklo dahil nakikita ang resulta ng agenda ng reforma. Nakikiambag ang bawat isa sa ating mga boss. Talagang hindi nag-iisa ang gobyerno sa pagsusulong ng malawakan at makabuluhang reforma. Totoo nga po, kayo ang aming lakas. Kaya nga po, mga boss, salamat sa inyong tiwala at pakikiisa na lalong nagiging mahalaga sa mga panahong sinalubong tayo ng sunod na trahedya. Noong Setyembre 2013, sinugod na masasamang elemento ang Zamboanga, ginawang human shield ang mga kababayan nating namumuhay ng mapayapa at sinunog pa ang kanilang mga tahanan. Nasubukan ang galing ng ating uniformadong hanay. Pinakamasalimuot sa larangan ng bakbakan ang tinatawag na urban combat. Ngunit 175 ang naligtas natin sa 177 kataong naipit sa putukan. Saludo tayo sa ating mga kapatid sa uniformadong hanay. Nagtagumpay ang sambayanan dahil sa inyong sakripisyo. Inatasan po natin si Secretary Singson ng pangasiwaan ang rehabilitasyon ng infrastrukturang nasira sa Zamboanga. Pangunahin sa mga pangangailangan, mabigyan ng tahanan ang mga kababayan nating nasunugan. Ito po mismo ang isinasagawa natin sa ilalim ng Zamboanga City Roadmap to Recovery and Reconstruction. Pagpasok nga po ng Agosto, magsisimula ng lumipat ang mga apektadong pamilya sa mga permanenteng bahay sa Marta Drive Subdivision. Kabuang 7,176 na kabahayan sa iba't ibang lugar ang target nating makompleto sa Hunyo ng susunod na taon. Humihingi po kami ng pangunawa. Maraming problema kailangan munang lutasin ukol sa pagkuha ng lupang lilipatan. Tinitiyak din natin ang mga tahanang ito ay sumasang-ayon sa pangangailangan ng kanilang reliyon at kultura, kaya't hindi pangkarniwan ang mga ito. Sa 1,661 pamilya namang gustong sila mismo ang magkumpuni ng sariling tahanan, 30,000 pisong halaga ng home materials assistance ang ipinamahagi na. 3.5 billion pesos po ang nakahanda para sa pagpapaayos ng infrastruktura, pagbili ng mga lote, pagpapatayo ng mga permanenteng tahanan at iba pang suporta sa Zamboanga. 2.57 billion pesos dito na i-release na sa NHA at DPWH. Ilang linggo naman po, matapos ang krisis sa Zamboanga, ninig ng lindol ang Central Visayas. Pinakamalaki ang pinsala sa Bohol. Dito natin nakita ang maaaring maabot ng sambayanang nagkakaisa sa pagresponde sa sakuna. 1 linggo, matapos ang lindol, may kuryente na sa Tagbilaran at sa lahat ng munisipalidad ng Bohol. Ngayon nga po, bawat isa, ulitin ko lang po, bawat isa sa 25 na kritikal na tulay at kalsadang nasira ng lindol na dadaanan na. May kabuuang 3.583 billion pesos nang nai-release para sa rehabilitasyon ng Bohol at Cebu. Kasama na rito ang 2.49 billion pesos na ipinakaloob ng DILG sa lokal na gobyerno para sa pagpapagawa ng mga palengke, civic center, tulay, water systems, munisipyo at iba pang strukturang pampamahalan. Bago naman po matapos ang 2013, dumating naman si Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. 1.47 milyong pamilya ang talagang naapektuhan at 44 sa ating 81 probinsya ang tinamaan. Sa Eastern Visayas kung saan pinakamalakas ang pinsalang nadulot, napakaraming kinailangan na agarang lingap. Sa sobrang lakas ng bagyo, naparalisa ang maraming LGU dahil sila mismo ang tinamaan.
Natangay po pati ang ating pre-positioned relief goods, kaya talagang kailangan manggaling sa ibang lugar ang tulong. Lalo pang naging mabigat ang pagdadala ng ayuda dahil baksak ang infrastruktura. Walang kuryente, hindi madaanan ang kalsada, at halos lahat ng truck at heavy equipment na kailangan ng ating first responders ay nasira sa pinaka-apektadong mga lugar. Wala ring gasolina, walang komunikasyon. Kinailangan po talaga ng pambihirang pagkakaisa para ipaabot ang tulong sa maapektadong pamilya. Kalingahin ang mga naulilat sugatan. Siguruhin walang mangyayaring outbreak ng sakit at marami pang ibang tungkulin. Halimbawa lang po, sa pagkain, hindi lang bigas at dilata ang kinailangan intindihin. Kailangan din ng mga repacking center ng maraming truck, pati na ang mga barko magtatawid ng ayuda sa mga apektadong probinsya. Pagdating doon ng relief goods, kailangan malinis na ang kalsadang dadaanan at mapaggasolinahan ang mga truck nang makabalik sila sa pinanggalingan upang muling makapagkarga ng ating mga food pack. Hindi nagpatupik-tupik sa pagresponde ang inyong gobyerno. Nagmadali tayong linisin unang-una ang airport. Kaya sa loob ng 4 na oras pagkatapos ng bagyo, nakapasok na ang 3 nating C-130 na may dalang ayuda. Sa mismong araw ding yun, nakapagtayo tayo ng communication hub para maging mas mabilis ang daloy na impormasyon. Sa ikalawang araw, dumating na ang Rapid Health Assessment Teams ng DOH. Ang dagdag na sundalo, pulis at BFP personnel mula sa ibang probinsya. Pati na mga kawani ng DSWD na nanguna sa relief operations. Sa distribution centers man, sa Eastern Visayas o sa maraming repacking centers na agad na nagbukas sa buong bansa. Sa loob lang ng 2 araw, napagana na ang Leyte Water District. Sa ikatlong araw naman, bumukas ang unang gasolinahan. Agad na nilinis ang pangunahing mga karsada. Pagsapit ng ika-22 ng Nobyembre o 2 linggo matapos ang bagyo, naipamahagi ng ika-1 milyong food pack sa mga nasalanta. Na-clear na ang 35,162 cubic meters ng debris sa mga karsadang pagdadaanan nito mga relief. At nalinis at nadaanan na rin muli ang 3,426 kilometers ng national roads. Kasalukuyan naman po natin kinukumpine ang 108.8 kilometrong napinsalang daanan, tulay, approaches at landslide-prone areas. Pagsapit nga po ng Pasko, noong lumipas na 2013, may kuryente na sa lahat ng munisipalidad na tinamaan ng sakuna. Kumbaga nga po sa emergency room, ibinuhos ng Estado ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang agad na ma-stabilize ang pasyente. Nagpapasalamat tayo sa mga kasapi sa ating kabinete na talaga naman pong nanguna sa pagresponde sa maapektadong komunidad. Sina Secretary Cesar Purisima at Joel Villanueva ng TESDA na namuno sa logistics at nag-organisa sa mga repacking center. Nagmistulan po silang 2 warehouse operator. Si Secretary Greg Domingo ng DTI naging head purchasing agent ng bansa, habang si Secretary Linda Baldos naman ng DOLE ay minabuting maging call center operator para sa lahat ng gusto o nag-aalok ng tulong. Salamat din kina Secretary Jun Abaya ng DOTC na naging dispatcher ng ating transportasyon. Kay Secretary Dicky Soliman na talagang pinatunayan ng pagiging punong relief worker ng bansa. At kina Secretary Mar Rojas ng DILG at Secretary Bolz Gasmin ng DND na nagbigay ng marching order sa ating uniformadong hanay mula sa frontline ng sakuna. Muli po, salamat sa ating kabinete. To our friends and neighbors around the world, your outpouring of solidarity will never be forgotten by a grateful Filipino people. Again, on their behalf, we thank you.
Marahil nga po sa kahandaan natin makiambag sa abot ng ating mga kaya na siyang ipinapamalas ng ating OFWs, peacekeepers at iba pang Pilipino sa labas ng bansa. Nang tayo naman ang nangailangan, nakita ng mundong karapat-dapat din tayong tulungan. Salamat sa inyo at sa lahat ng Pilipinong nag-alay ng dalangin at suporta dito man o sa ibang panig ng mundo. Hindi po natigil ang trabaho natin. Nagsagawa tayo ng livelihood interventions upang maging mas mabilis ang pagbangon ng mga nasalanta nating kababayan. Ngayong Hulyo nga po, 221,897 trabaho na ang nalikha matapos tayong magkaloob ng bangka, kagamitan sa pangangisda at pagtatanim, mga binhi at livestock. Kasama na rin po dito ang mga suneldohan nating naging kabahagi ng Cash for Work program. Tanggap naman po siguro ng lahat na malaki ang problemang dala ni Yolanda. Ayon nga po sa international standards, kapag nangyari ang ganitong klaseng sakuna, 1 taon ang inaabot bago matapos ang relief at magumpisa ang rehabilitasyon ng isang bansa. Pero sa loob lang ng 8 buwan, idineklara na ng United Nations mismo na nasa yugto na tayo ng rehabilitation. Si Ginoong Yuri Afanaseyev ng United Nations Development Program na nga po ang nagsabi, and I quote, "We have never seen a recovery happen so quickly, and many of us have been in many different disasters." Close quote. Mahabang panahon ang bubunuin para tuluyang makabangon sa mabibigat na sakuna. Sa Haiti, 2 taon ang nakalipas mula ng lindol at marami pa rin ang nasa evacuation centers. Mga kapatid natin sa Indonesia, inabot ng 8 taon para makarecover sa tsunami sa Aceh. Mismong sa Amerika nga po, sinasabing 8 taon ang inabot para makabalik sa dati matapos humagupit si Hurricane Katrina. Hindi pa po tapos ang ating trabaho. Marami pang bahay na kailangang ipatayo. Marami pang mga kababayan natin ang kailangan ibangon muli. Patuloy pa rin ang pag-build back better para sa mga hinagupit ni Yolanda. Kaya nga po, ngayong Hulyo, isinumite na sa atin ang nilagdaan na rin natin ang LGU Rehabilitation and Recovery Plan para sa Cebu, Iloilo, Samar, Eastern Samar, Leyte at Tacloban City. Pumasa po ito sa masusing pagsusuri ng mga cluster ng gabinete. Laman nito ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayon na rin sa isinasagawang malawakang post-disaster needs assessment. Nabuo po ang planong ito sa maigting na pagsisikap ni Secretary Ping Lacson na inatasan nga nating tumutok sa mga hamong iniwan ni Yolanda. Umaasa po ako sa pakikisa ng Kongreso dahil malaking halaga ang kailangan upang tuluyan ng maibangon ang ating mga kababayan. Alalahanin po natin, nasa Diyos nga raw po ang awa, nasa tao ang gawa. Ito rin ang parehong ideya sa likod ng ating mga hakbang para sa disaster preparedness. Binigyan lakas natin ang mga LGU na siyang mga frontliner tuwing bagyo at ibang sakuna, gamit ang moderno at malawakang forecasting system. Sa Dream LiDAR project sa ilalim ng Project NOAA, halimbawa, napapadali ang pagtukoy kung saan ang mga lugar na pinakababahain. Nakamapa na po ang 19 sa target nating 20 river systems para matukoy kung ano ang mga lugar na agad naapektuhan tuwing bumubuhos ang ulan. Dahil mas eksakto na ang pagtukoy natin kung kailan at saan tatama ang epekto ng bagyo, ngayon po, napapaaga ang paghahanda at pagbibigay babala ng ating mga LGUs. Maaga na rin naililikas ang kanilang mamamayan. Kung ang maayos na forecasting, tatambalan pa natin ng mahusay na LGU, talaga naman pong maraming buhay ang maililigtas. Sa Albay, na hinagupit kamakailan ng bagyong Glenda, walang naitalang pumanaw dahil sa bagyo. Salamat sa mabuting pamamahala ni Governor Joey Salceda at
At kung kaya itong gawin ng isang probinsya na siya nga parang natawag na nga pong highway ng mga bagyo, bakit naman tayo magdududa na kakayanin ng iba pang hindi highway ng bagyo? Pag-usapan naman natin ang seguridad. Mulat po tayo sa mga hamon sa bansa at alam din nating mahal ang kailangan nating makagamitan. Ngayon po, ikinalulugod kong iulat sa inyo, tuloy-tuloy ang modernisasyon ng AFP. Nakuha na natin ang brand new na 8 so-called combat utility helicopters, 3 Agosta Westland 109 helicopters, at ang kauna-unahang landing craft utility ship na ginawa dito mismo sa ating bansa, ang BRP Tagbanwa. Dumating na rin po ang 4 na refurbished UH-1 helicopters at 2 Navy cutters. Nito namang nakaraang Mayo, pinasinayaan na rin natin ang state-of-the-art command center ng Naval Forces West sa Palawan. Sa susunod na taon, lalapag na ang 2 sa 12 na FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili natin. Ang natitira naman po, inaasahan nating maidideliver bago matapos ang 2017. Target din nating makuha ang karagdagang brand new na 8 Bell Combat Utility Helicopters, 2 anti-submarine helicopters, 10 pang Agosta Westland 109 helicopters, 2 light lift aircraft, 3 medium lift aircraft, mga radar system at iba pang kagamitang magpapaunlad sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Samantala po, sa Setyembre ng taong ito, inaasahan ang pagdating ng karagdagang 17 refurbished UH-1 helicopters. Dumating na rin ang paunang mga M4 assault rifles na binili natin para sa kasunduluhan. Sa mga susunod na buwan, ang kabuang bilang ng baril na mapapakasamay ng ating mga kawal, 50,600 at 29 na units ng M4. Ang bonus pa, dahil sa maayos na proseso ng procurement at tapat na pangangasiwa sa pondo, may savings tayo na mahigit 1.2 billion pesos na ito pong savings ay pinambili na natin ng mas marami pang baril. Ididin ko lang po, brand new at dekalidad ang lahat ng Rippling to na nagmumula sa manufacturer na daang-taon na pong na gumagawa ng sandata. Di po ba noong araw, naubos na nga ang pondo, hindi pa alinsunod sa spesipikasyong kailangan natin. Tulad po nung biniling Kevlar helmets. Sabi po nung spesifikasyon, dapat sa US, pero nung ibinili sa ibang bansa. May na-convict na po dahil dito. Pati ang isang hukom na di umano'y sangkot dito, natapos na ang investigasyong inutos ng Korte Suprema at hinihintay natin ang kanilang pasya. Tuloy ang pagtugis natin sa kalaban ng Estado at masasamang elemento para sa mga krimeng ginawa nila. Halimbawa nga po, nahuli na ang Chairman at Secretary General ng NPA nitong Marso. Nanunumbalik na rin po ang normalidad at kaayusan sa 31 probinsyang dating ginambala ng NPA. Nagbabago na rin nga po ang mukha ng ating kapulisan. Patunay po rito ang 30 pulis sa pangunguna ni Inspector Charity Galvez na tumalo sa tinatayang 250 NPA na sumugod sa kanilang presinto noong 2011. Nitong Marso naman po, 4 na bagitong pulis ang buong tapang na sumagupa laban sa Martilyo Gang sa Mall of Asia. Mabuti nga po't naabot na ang 1-to-1 police-to-pistol ratio. Kaya't na-issuehan na rin ng bagong baril ang ating mga rookie police women. Dati, nakakaligtaan ang kapulisan. Ngayon, kinakalinga na sila ng Estado at talaga namang tinutumbasan nila ito ng wagas at masigasig na serbisyo. Pakinggan po
Pakinggan po natin ang tinig ng magigiting nating mga pulis. May narinig po kaming nagbasag ng salamin. Naging alerto kami nung body ko. Ay, yung unang pumasok po ng isip ko, yung bumunat na po ako ng baril kasi alam po na po sila, na ready po silang magpaputok sa amin, naka-uniforme po kami. Sinabi po ng aking kabady na si PO1 Bantiyag na kokoberan kita, ikaw ang tumawag sa ating PCP. Meron po kaming nahuli na isang miyembro po nila. Pang-apat na araw namin dito on duties. Doon mismo sa post na yon. Tapos biglang ganun pong nangyari. Kailangan po talaga may baril yung bawat pulis. Mabuti na lang po, may in-issue po sa amin na Glock 17 Generation 4 po. Malaking tulong po yung baril sa amin kasi kapag nagpapatrolya ka, may confidence ka na kahit may mangyari, pwede kang maki-engage. Masarap po sa pakiramdam yung ikaw ay makatulong sa yung mga kababayan. Kung ano po yung nagagawa ng mga lalaki, nagagawa din po naming mga babae. Kahit kinabahan po kami dahil first encounter po namin, ang inisip po namin ay ang kapakanan ng mga tao na nandun. Nito naman pong Hunyo, naging sunod-sunod ang high-profile na pamamaslang. Arestado na ang ilang mga sangkot sa pagpapatay kina Mayor Ernesto Balolong, sa negosanteng si Richard King, at may sinusundan na rin magandang lead ang ating kapulisan sa pagpapatay sa race car driver na si Ferdinand Pastor. Huwag po kayong magalala. Hahabulin natin ang hustisya sa kabuuan, hindi ang bahagi lamang. Kaya bukod sa mga ginawa natin pag-aresto, patuloy tayo sa paglikom ng ebidensya laban sa iba pang suspect. Pananagutin natin ang lahat ng may sala. Pinapaigting pa natin ang pangangalaga sa seguridad ng taong bayan. Simula ng 16 ng Hunyo ngayong taon, ipinapatupad natin sa National Capital Region ang Operation Lambat. Matapos triplehin ang checkpoints at magsagawa ng iba't ibang operation, ang resulta po ay 862 sasakyan at 29 na mga baril ang nakumpiska na natin. Nakapag-serve tayo ng 587 warrants of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ng 410 suspect. Ibinilik din natin ang Oplan Katok para matyak na ang may tangan ng lisensyadong baril ay ang karapat-dapat lamang. 28,714 na bahay sa NCR ang kinatok ng mga pulis para sa operasyong ito. Bago natin ipatupad ang Oplan Lambat mula Enero hanggang 2 linggo ng Hunyo, ang murder at homicide sa National Capital Region umaabot sa 31 kaso kada linggo. Sa 5 linggo pa lang ng operation, ang murder at homicide rate buwaba na sa 22 kaso na lamang kada linggo. 29% pagbaba ang naitala. Katumbas ng 9 na pagpatay ang napigilan natin kada linggo. At sa NCR pa lang po ito. Kung may sasabatas natin ang pension reform at makakalakap nga tayo ng sapat na pondo para sa dagdag na pulis at para matuloy ang planong pagbili ng kagamitan, lalong mapapalawak na Secretary Mar Rojas ang Operation Lambat upang gawing mas ligtas ang buong bansa. Nasa ilalim nga po sana ng DAP ang pondong pangkagamitan. Pero dahil hindi ito na-obligate bago bumaba ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan po natin maghanap ng pagkukunan ng karagdagang pondo. Tunay nga po, tiwala ang pundasyon ng mabuting pamamahala. Tiwalang maasikaso ang lahat ng tinamaan o tatamaan ng bagyo. Tiwalang sa bawat araw ng trabaho, ligtas mong mauwian ang pamilya mo. Tiwala na hindi kayo lalamangan ng inyong mga pinuno. Tiwalang nariyan ang inyong gobyerno. Kakampi ninyo, lalo na kung kayo ang nadedehado. Tiwala na mananagot ang mga nangabuso. At may tatama ang mga proseso at institusyong ginagamit para nakawang kayo. Tiwala na kung sumunod ka sa tama, makukuha mo kung ano ang dapat sa iyo.
ang pagbabalik ng tiwala ninyo. Iyan po ang ibig sabihin ng reforma. Halimbawa po, sa customs na talaga naman pong sinubok ang ating pasensya noong nakaraang mga taon. Naging malinaw sa atin, reset boto ng solusyon. Bumuo po tayo ng mga bagong tanggapan para suriin at gawing epektibo ang mga patakaran sa customs. Nagtalaga tayo ng bagong commissioner, 6 na bagong deputy commissioner, kasabay na rin ng 40 pang iba pang maasahang individual para ipatupad ang ating mga reforma sa customs. Ibinalik din natin sa tamang posisyon ang mga empleyado. Totohanang ipinagbawal ang mga gwardyang umaastang kahera o warehouseman na ginagawang examiner. Marami nga po ang nagsasakripisyo para ayusin ang customs. Kabilang dito ang mga kawani mula sa ibang departamento at ahensya ng gobyerno na hiniling nating lumipat sa customs dahil tiwala tayo sa kanilang integridad. Sipin po nyo, sino nga ba naman ang naghahanap ng sakit ng ulo, lalo't pat walang garantiya ng tagumpay? May mga ipinagpaliban ang kanilang mga promotion. May mga nagpahiwatig din ng agam-agam dahil sa takot na balikan sila ng mga sindikato. Pero sa huli, tumugon sila sa ating panawagang maglingkod. Marapat lang na personal kong pasalamatan ang lahat ng kawaning ito sa pangunguna ni Commissioner Sani Sibilia. Pinapatunayan po natin, sa paninindigan at pagkakaisa, kayang linisin kahit pa ang isang institusyong napakahabang panahon ng dinungisan ng katiwalian. Patunay po rito ang good news na natanggap natin. Mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan, umangat ng 22% ang cash collections ng customs kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Ang kabuuan nilang koleksyon sa unang 4 na buwan ng taon, 117 billion pesos. Masasabi ko naman po sa mga patuloy na rumarakit, alam kong hindi na kayo tinatabala ng takot at kahihiyan. Nasa inyo, kung makukonsensya nyo. Kumaawa kayo sa mga nalululong sa drogang pinapasok o pinahintulutan nyo pumasok. O sa mga magsasakang napagkakaitan ng tamang kita. Ang sa akin lang, kapag sumapat ang nalikom na ebidensya laban sa inyo, sa bilibid ang susunod ninyong destino. Kung pag-usapan natin ang mga reforma nagsisimula ng magbunsod ng mga lawakang kaunlaran, marapat din pong ibalita ko sa inyo ang mga pangyayari ukol sa reformang agraryo. Alam naman po natin at malinaw sa batas, kailangan munang tukuyin ang maaari at hindi maaaring ipamahaging lupain. Pero ang masaklap, ipinamana sa atin ang bungi-bunging datos. Bakit kanyo? Taong 1913 o 1913 pasinimulan ang cadastral survey ng ating bansa. Natutukoy ng hangganan ng mga lupaing saklaw ng bawat lungsod, bayan at lalawigan sa Pilipinas. Isa pang problema, inuna ng mga nakaraang administrasyon ang distribusyon ng mga lupaing madaling ipamahagi tulad ng mga government-owned land at lupaing napagkasundoan na ng may-ari at magsasaka. Ang naiwan sa atin ay ang mga lupaing maraming komplikasyon at ugat pa na mahabang debate at demandahan. Dagdag din, nga po suliranin ang masalimot na sitwasyon sa ARM. Ang lupa ng ARM ay tinatayang 1,000,000 kalahati hektarya. Pero ang lupang nakatala na dinatan natin ngayon ay nasa 2.9 million hectares na. Dahil sa patong-patong ng pag-angkin ng lupa. Nagtataka nga po si Governor Mujib Bataman ng ARM at tinanong niya sa akin minsan, Boss, paano kaya nanganganak ang lupa? Wala po tayong balak na ipasa ang mga suliraning ito sa susunod sa atin. Para pagugatan lang ng panibagong mga problema at ng lalong pagkaudlot ng reformang agraryo. Sa 2015, makalipas ng 102 taon, matatapos na rin ang cadastral survey. Ngayong taon, ihahain din natin
Ngayong taon po, ihahain din natin muli sa Kongreso ang panukalang batas para i-extend ang paghahain ng notice of coverage na hindi agad natapos ng gusto dahil nga sa mga problema ang kinailangan muna nating solusyonan. Oras sa maihain ang panukalang batas, umaasa tayong maipapasa ito sa lalong madaling panahon. Kung tiwala nga po ang pag-uusapan, dapat ding isama ang Bangsamoro. Matapos ang mahabang panahon ng hidwaan at napupurnadang negosasyon, naibalik na natin ang tiwala. Prueba po nito, noong nakaraang Marso, nilagdaan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pero simula pa lang ito ng ating pag-usad sa landas ng malawakang pag-unlad sa Mindanao. Wala pong nakakatangging napag-iwanan ang ARM. Gusto po natin bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng Pilipino. Kaya nga dapat may boost up para naman makakatch up ang ating mga kababayang nasa laylayan. Halimbawa, sa budget na iminumungkahin natin para sa 2015, 5.17 billion pesos mula sa budget ng DPWH ay nakalaan para sa infrastruktura ng ARM. Kasalukuyan na po nating pinapanday ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Humihingi po tayo ng pag-unawa sa ating Kongreso ukol rito. Mahalaga pong maging masusi ang paghimay natin ng bawat probisyong ilalatag. Sa abot ng ating makakaya, isusulong natin ang isang panukalang batas na makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat. Kung may sasabatas nga po ang Bangsamoro Basic Law bago matapos ang taon at may sasagawa ang kinakailangang plebisito, mabibigyan ng 1.5 taon ang Bangsamoro Transition Authority para ipakita ang positibong pagbabago. Kung maantala naman ito, natural pong iikli rin ang panahon para mapatunayan na tama nga ang landas ng kapayapaang tinatahak natin. Napakarami na nga pong nating narinig at napakarami na nga po nating nararating dahil sa tiwala. At wala tayong balak basagin ang tiwalang ito. Ang gobyerno ninyo ngayon, mayroong isang salita. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga natupad nating panata sa tuwid na daan. Baka masabihan lang tayong nagbubuhat ng sariling bangko. Pero mahirap din naman hindi tayo magbanggit dahil malamang nag-aabang na ang mga magsasabing wala tayong ginawa. Kaya sabahan ninyo na lang akong magbigay ng ilang halimbawa. Trabaho at pagkakataon para sa napakaraming Pilipino, nalikha at patuloy pang nililika. Sa katunayan, mula Abril 2013 hanggang Abril ng 2014, nasa 1.65 million ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho. Minanang kakulangan sa aklat, upuan at silid-aralan, napuno na. Habang ang mga panibagong pangangailangan dahil sa K-12, pinupunuan na rin. 1-to-1 police-to-pistol ratio, meron na rin po. Modernisasyon ng sandatahang lakas, nangyayari na. Pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao, sumusulong na. Pagangat ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy pa rin po. Sabay-sabay nating natutupad ang ating mga pangarap. Kalusugang pangkalahatan, silid-aralan, trabaho, daungan, kalsada, paliparan, kaligtasan, kapayapaan. Ang nabawi nating pambansang dangal, sinamahan pa ng pagkilala ng mundo sa bagong anyo ng Pilipinas. Ang kaban ng bayang mula sa pawis ng mamamayan, ginugugol para lamang sa kanilang kapakanan. Pakinggan po natin muli ang isa pa sa ating mga boss. Ako po si Gina Lastrado, 47 years old. Galing po ako sa Isla 1, Barangay 180, Maricaban, Pasay City. Ang trabaho ko po doon sa may pinanggalingan namin sa Pasay, ako po yung businesswoman. Ngayon po, pinagpatuloy ko pa rin, ma'am, yung pagtitinda ko. Kailangan po dito tiyaga. Nilolocate po kami dahil sa aming lugar po ay nasasabing danger zone.
Kami po kasi ay nasa tabi ng ilog. Yung undoy, grabe po talaga. Sabi ko nga, hindi mo akalain na masasabi mong mabubuhay pa kami. Kung ikukumpara yung buhay namin doon sa Pasay saka dito, umulan man, bumagyo, kumbaga nakakatulog ka ng mahimbing. Wala kang pangamba na ayan na ang bahay, hindi ka nakakatulog di tulad doon sa pinanggalingan namin. Kaya nga sabi ko doon sa mga kasama ko, sa mga natira pa doon, lumipat na kayo kasi wala na kayong pangamba, wala na tayong baha. Pagdating namin dito, binigyan po kami ng grocery, saka binigay sa amin yung susi. Inatid po kami dito sa bahay namin. At yun pong 18,000, yun ang panimula ng buhay namin dito. Binigyan niya kami, nagdigdigdad ang lahat ng mga taga-squatter area doon sa lugar namin. Napakaganda ng buhay namin dito rin, ma'am. Masasabi mong amin na talaga itong lugar na to. Ngayon nga po ang problemang dinatan na solusyonan. Ang nandyan, tinutugunan. At ang problemang parating pa lang, pinaghahanda na rin na. Naniniwala ko, kung mananatili ang inyong tiwala, masusolusyonan natin ang mga ito. Tingnan po natin ang sitwasyon sa enerhiya. Ginagawa na po natin ang lahat para siguruhin natutugunan ang lumalagong pangangailangan ng bansa. Sa kabila nito, meron pong mga pangyayaring talagang hindi natin inaasahan na maaaring magbunsod ng problema sa susunod na taon. Halimbawa po, kailangan natin bunuin ang mga kakulangan dahil sa outages para sa maintenance sa mga lumang planta. Nang mga biglaang paghinto ng operasyon dahil sa pagkasira at ng delay sa implementation o sa pagsasatayo ng mga bagong planta. Huwag po natin kalimutan, may banta din ng El Nino na makakaapekto sa kapasidad ng ating mga hydropower plants at magpapataas pa ng demand sa kuryente. Kung sa ating mga kabayan nga, lalakas ang gamit natin ng electric fan o aircon dahil sa init ng panahon, lalo naman po sa mga industriya at negosyo. Hindi ito kasing simple ng pagpunta sa tindahan at pagsabing pabili nga po ng 600 megawatt generator at paki-install na rin bukas. Ang habol natin, kumpletong paghahanda para hindi tayo maparalisa sakaling mangyari ang worst case scenario. Dapat kahit sa susunod na taon pa ang usbong ang problema, meron na tayong pinaplanong solusyon para dito. Kaya nga po, inatasan ko si Secretary Ikot Pitilla ng DOE, makipag-ugnayan ka sa Joint Congressional Power Commission, sa Energy Regulatory Commission, sa industriya at yung pinaka-importante sa mga consumer upang madagdagan ang kakayahan nating tugunan ang problema sa enerhiya. Batid ko rin pong apektado ang mga boss natin sa pabugsong pagtaas ng presyo ng bigas. Mukhang totoo nga po ang mga ulat. May ilang mga halang ang bitukang hoarder na itinatago lang ang bigas para kapag tumaas ang presyo, ibebenta nila ang stock para kumita ng di makatwiran. Hindi po pwede ito. Kung sa tingin nila, wise sila, mas mahusay ang ginagawang diskarte ng inyong gobyerno. Ang agarang solusyon, mag-i-import po ng bigas. I-supply sa merkado, pababain ang presyo. At panatilihin ito sa reasonabling antas para malugi ang mga nagsamantala sa mga Pilipino. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsimula na tayo mag-import ng 500,000 metrikong tonelada para magsilbing ayuda sa supply na pinanipis ng nagdaang mga bagyo. Dumating na lahat ito nitong Marso. Ito ding Pebrero, inaprobahan ng NFA Council ang pag-angkat natin ng karagdagang 800,000 metriko tonelada bilang pagpuno sa ating buffer stock requirement. At 360,750 metric tons na nito ang dumating ngayong Hulyo. Pagdating ng Setyembre, makakarating na ang kabuuan. Naaprubahan na rin ngayong Hulyo ang agarang importasyon ng 500,000 metrikong tonelada ng bigas sa pamamagitan ng open bidding. May standby authority rin ang NFA na mag-angkat ng karagdagang pang 500,000 metrikong tonelada bilang paghahanda sa magiging epekto ng kalamidad sa ani at sa presyo ng bigas. Kapag dumating ang karagdagan nating inaangkat, mapipwersa na ngayon magbenta ang mga hoarder ng bigas na nakatago sa kanilang kamalig. Sa mga hoarder na ito, kung gusto ninyong makipagmatigasan, okay lang.
Subukan ninyo ang estado. Tandaanan lang ninyo. 6 na buwan lang ang itatagal bago mabulok ang stock sa mga warehouse nyo. Siguradong malulugi kayo kapag nalunod na ang merkado sa dagdag na bigas. Kumikilos kayo kontra sa mga Pilipino. Kami naman isinusulong ang interes ng bawat Pilipino. Tingnan natin kung sino mananalo. Bukod po sa pag-iimbestiga sa di umano'y nagtago ng NFA rice, sinisiyasat na rin natin ang lahat ng mga pwedeng nagkuntsabahan sa mga ahensya. Iniimbestigahan na ang mga empleyadong pinagdududahan upang makasuhan at mapakulong ang mga may sala sa lalong madaling panahon. Sabay ng pagtugis sa mga mapangabuso, patuloy rin ang mga proyekto natin para alagaan ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ginagawa natin kaakit-akit na kabuhayan ang pagtatanim ng palay. Alam naman po natin na tumatanda na ang ating mga magsasaka. Kaya malaki ang may tutulong sa food security kung mahihikayat natin ang mga kabataan na pasukin ang ganitong hanap buhay. Nagkakaloob po tayo na mga makabagong kagamitan sa pagsasaka para sa ebisenteng pagtanim at pag-aani. Mula 2011 hanggang Mayo ng 2014, na ipamahagi na natin ang kabuuang 4,628 production machineries, 11,363 post-production machineries at 105 rice mills sa iba't ibang farmers associations. Sa tulong po nito, nabawasan ang nasasayang sa ani ng ating mga magsasaka. Bukod rito, pinapaunlad natin ang mga patubig. Nagpapagawa tayo ng farm-to-market roads at nagsusulong ng training programs upang masagad ang kanilang kita. Pag-usapan na po natin ang budget. Ang ehekutibo nagmumukay ng mga proyekto at programa. Inaaprubahan naman ito ng Kongreso. Kailangan nga lang po nating itigil ang ilan para makasiguradong sumusunod tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Alam po pong kaisa kayong mga nasa bulwagang ito sa paniniwalang hindi dapat ipagkait ang benepisyo sa ating mamamayan at dapat nga itong makarating sa kanila sa lalong madaling panahon. Kaya nga po, ipinapanukala namin ang pagpasa ng supplemental budget para sa 2014 upang hindi naman maantala ang ating mga programa at proyekto. Kasabay po nito, nananawagan din tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang maipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa at iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Sa unang araw po ng trabaho matapos ang SONA, ihahain natin sa Kongreso ang panukalang 2.606 trillion pesos na 2015 national budget. Gaya na lagi, binuo ito kasama ang mamamayan gamit ang estratehiyang naglalaan ng pondo kung saan lamang ito tunay na maghahatid ng benepisyo. Umaasa po tayo sa pakikisa ng ating mga mambabatas na pagtibayan ito bilang pangunahing instrumento sa paglikha ng pagkakataon para sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan naman po natin ngayon ang isang benepisaryo ng Alternative Learning System program po ng DepEd. Ako po si Maria Cecilia Proelda. Bali na balitaan ko po sa mga kasamahan kong taga-Sambales din po na naririto na sa Rosario na maganda daw po ang hanap buhay dito sa Puting Kahoy, kaya kami po ay napalipat dito. Prioridad nga po namin mga tribo maghanap ng pagkain kaysa po pagtuunan ng pansin ang pag-aaral. Sobra pong mahalaga sa akin ng pag-aaral, lalo na po nung makapasa ako ng ALS dahil kung saan ito na po yung naging simula na matupad ko yung aking pangarap na maging isang teacher. Sa tingin ko po, gaganda ang buhay ng mga kabataang Aita sa amin kapag nakapag-aral. Hindi po ako nakapasok sa ALS kung sana hindi ko po malalaman yung mga karapatan namin bilang katutubo. At hindi rin po namin may papaglaban yung aming tinatawag na lupain ni Nuno, na ngayon po sa awa ng Diyos ay nilalakad na po ng NCIP para matitulungan yung lupa at may awareness sa amin. Pag ako po nakatapos ng kursong edukasyon, gusto ko po makapagturo sa aming komunidad
At gusto ko rin po maipamahagi kung ano man yung mga nalalaman ko at higit na kaalaman na dapat ibigay sa mga katutubong Aita. Napakalaki po na naitulong ng ALS. Dahil bukod po nga sa ngayon po ay ako ay estudyante ng Luwansing, kung saan po mas lalo pa nakilala yung aming komunidad. Marami pa po tumulong, lalo na po yung mga kabataan namin. Kung saan parang sinundan nila ang yapa ko, mas higit na pong marami ngayon na nag-aaral kaysa dati. Mga kababayan, siya po at ang marami pang benepisyaryong tulad niya ang natatabunan sa tuwing umiingay ang orkestra ng negativismo sa balita. Itong mga ingay na ito, sadyang isinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo at realidad. Habang nakikita ang pagbabago sa lipunan, nangyayari na nga ang ating inaasahan. Lalong dumadalas, lalong umiinit, at lalong tumitindi ang pag-atake nila sa akin. Habang lumilinaw ang benepisyo ng reforma, pahirap ng pahirap ang pag-asang magtagumpay ang panlilinlang nila. Kaya't nagtatanim sila ng duda, desperado na po sila. Bakit nga po ba sila galit na galit? Tingnan po natin ang kanilang motibasyon. Para sa mga ginawa ng negosyo, ang kanilang posisyon, kung maayos natin ang mga sistema, nawawalan sila ng pagkakataong mansamantala. Natural lang na kontrahin nila tayo. Ito naman walang ibang layunin kundi ibaksak ang gobyerno. Pwede lang madagdagan ang kanilang hanay kung marami nagdurusa at nawalan ng tiwala sa sistema. Ngayong nakukumpuni na ang sistema at natutugunan ang pagdurusa, nababawasan na ang pwede nilang i-recruit. Kaya pakaunti ng pakaunti ang kanilang bilang. Natural lang din na kontrahin nila tayo. Ang pinakamaingay na kumukontra sa atin ay ang ayaw ng transformasyon. Dahil nagsamantala at nakinabang sila sa lumang kalakaran. Ganito ko nga po naisip ang ating sitwasyon. Para tayo mga mamamayan, matagal na naipit sa isang isla, kung saan may nag-iisang tindahan. Dahil walang pagpipilian, nagpapataas sila ng kanilang presyo kung kailan nila gusto. At talaga nga naman pong inaabuso tayo. Inatasan po ninyo kung itimon ang bangka ng Estado tungo sa kabilang isla, kung saan mas maraming tindahan, mas maraming pagpipilian, mas maayos ang buhay at mas malawak ang pagkakataon. Siyempre po, ang nagpapatakbo ng tindahan sa ating islang nilisan, ayaw tayong pumalaot dahil mawawalan sila ng inaabuso. Lahat gagawin nila para pigilan ang ating pagtawid sa kabilang pampang. Sasabihin nilang, pareho lang naman doon. Wala naman talagang pagbabago doon. Itatali nila tayo sa daon. Bubutasan ang ating bansa, ang ating bangka. Makikipagkuntsabahan para iligaw ang ating biyahe. Ang totoo po, hindi naman ako ang kinokontra ng mga ito. Kung hindi ang taong bayang nakikinabang sa tuwid na daan, kontra sila sa magsasaka sa Iloilo na mahigit 50 taong nangarap ng maayos na irigasyon. At ngayon ay nakikita ng ginagawa ang Halaur Multipurpose River Project. Kontra sila sa napakaraming estudyanteng hindi na kailangang magsiksikan sa mga classroom. Kontra sila sa nagkatrabaho dahil nasanay ng tester. Kontra sa mga maagang naililikas sa panahon ng bagyo dahil sa pinahusay na pag-asa. Kontra sa mga informal settler na nailayo sa panganib dahil sa programang pabahay. Kontra sa mga maralitang libre ng nakakapagpagamot sa pampublikong ospital. Kontra sa mga sundalong may modernong kagamitan kaya mas may kumpiyansa ng ipagtanggol ang bansa. Kontra sa mga moro at katutubong abot tanaw na ang kapayapaan. Mga boss, kontra po sila sa inyo. Ang totoo po niyan, wala pa tayo sa pwesto, inaatake na tayo. Sanay na tayong sinalubong ng negatibong komentarista sa almusal, pang-alipusta sa tanghalian, insulto sa hapunan, may triga pa bilang midnight snack. Ngayon nga pong Pangulo ako, tuloy pa rin ang mga kontra sa pagbabago. Sa tingin ko, maski sa pagbabago sa pwesto, hindi pa rin sila titigil. Naalala ko po ang isang matandang babaeng nakausap ko dati sa kampanya.
Ang sabi niya sa akin, Noy, mag-iingat ka, marami kang makakabangga. Totoo ang kanyang babala, pero buo ang loob kong kaharapin ang mga nakakabanggang ito. Dahil alam ko, ilan lamang sila at di hamak na napakarami natin. Mas malakas po tayong mga handang makisagwan tungo sa pagbabago. Magtatagumpay tayo sa labang ito dahil tayo ang nasa tama. Nangarap tayo, nagsimula tayo, nagsikap tayo, nakabuelo tayo, at ngayon umaarangkada na nga po ang Pilipino. Lalong magiging sulit ang pagod at sakripisyo natin kung itong nasimulan natin ay itutuloy po ninyo. Kayo ang haharap sa sangandaan. Kayo ang magpapasya kung magtutuloy ang pagbabago. Tandaan lang po natin, ito ang aking ikalimang sona. Isa na lamang ang natitira. Sa 2016, pipili kayo ng bagong pinuno ng ating bayan. Ang sa akin lang po, para ipagpatuloy at mas mapabilis pa ang pagbabagong tinatamasa ng ating lipunan. Iisa lang ang batayan sa pagpili ng papalit sa atin. Sino ang wala ni katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? Kayo po ang boss. Kayo ang lakas. Kayo ang gumagawa ng pagbabago. Kaya kayo rin ang magpapatuloy nito. Nasa sa inyo kung paanong isusulat sa kasaysayan ang mga panahong ito. Maaari itong maalala bilang tuktok ng ating tagumpay. Bilang magandang simulaing nasayang lang. Pero mas maganda kung di hamak. Kung maalala ang mga nagawa natin bilang simula pa lang ng ating mahabang paglalakbay tungo sa katuparan ng mas matatayog pang pangarap. Noong minungkahi po ng ilang mga grupo na ako'y tumakbo, ang sabi nila sa akin nun, hindi namin inaasahan, lalutasin mo lahat ng problema ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Pero simulan mo na sana. Nakita naman ninyo kung saan tayo nanggaling. At nakita naman ninyong lampas-lampas sa ating mga pinangarap noong simula ang tinatamasa natin ngayon. Pinapanday na natin ang sistema kung saan talagang patas ang laban. Kung saan ang sumusunod sa patakaran ay nakakarating sa nais niyang paroonan. Kung saan may tunay na kompetisyong nagbubukal ng pagkakataon at malawakang kaunlaran. Kung saan ang lahat ay may kakayahang panghawakan ang sariling kapalaran. Abot kamay na ang isang lipunang kayang tumarga sa mga nasa laylayan. Kung saan ang bawat isa ay kumikilala sa kanyang tungkuling sa kapwa at sa bayan. Kung saan tuloy-tuloy at walang hanggang ang pakikiambag at sama-samang pag-angat ng sambayanan. Papalapit na po talaga tayo sa minimiti nating kinabukasan. Kung saan naghahari ang katarungan at tunay pong walang maiiwan. Ito ang resulta ng reforma at ito ang ipinaglalaban natin. At patuloy pang ipinaglalaban. Hindi ang pagpapanatili ng nakasanayan, kundi ang pagbabago ng sistema para makinabang ang lahat. Mga boss, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Kung hinindihan ko ang hamon ay inirap nyo sa akin, para ko na rin sinabi na tutulong akong pahabain ang inyong pagdurusa.
at hindi matim ng konsensya ko yun. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking ama't ina. At ang lahat ng inalay nila para sa atin. Excuse me po. Hindi po mangyayari yun. Sa paghakpang natin sa tuwid na daan, pinili ninyo ang mabuti at ang tama. Tumutuo kayo sa akin at ako naman po ay tumutuo sa inyo. Ang transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa natin permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong excuse me po, lakas ng isa't isa. Patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. Alam po ni Vice President na noong 1987 magkasama kami, may kudeta, naambus po tayo doon, at tapos noon pangalawang buhay ko na po ito. Hindi natin maiwasan mag-isip sa mga binubugo natin. May araw kayang pagsampa ng tablado, trabaho huling araw. May magtatagumpay pa maglagay ng bomba. Magtatagumpay pa yung mga maitim na balak ng ating pumakatunggaling gusto tayong ibalik sa maling kalakalan. At kung dumating ang panahon po yun, at natapos na po yung ating pangalawang buhay, masasabi ko bang okay na rin? At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata, sa lahat po ng inabot natin, ako po ay masabing kontento na ako. Kontento na po ako dahil panatag ang kalooban ko. Naku, ako po'y mawala na dito. Marami po ang magpapatuloy ng ating tinaak na. Baka yun lang po talaga ang papel ko, umpisahan to. Nandiyan po ang mga taong tulad ni Cardinal Chito Tagle at ni Ka Eduardo Manalo. At tulad ni Brother Eddie Villanueva, Father Catalino Arevalo at Father Jet Pilirin at ni Bishop Jonel Milan. At si Sister Agnes Guillen at May Salvatierra. Sila po sa sektor ng religyoso, itutuloy nila ang ating pong sinumulan. Meron pong Aris Alip ng card na magtutuloy sa kanyang ambag sa pamamagitan ng microfinance. Nandiyan pong isang Alice Murphy at ang kanyang mga kasamahan sa Urban Poor Associates na talagang tutuluyan ang pangangalaga sa ating pong mga informal sectors. Nandiyan po ang ating mga sundalo at kapulisan. Talagang araw-araw naman po pinipilit gawin ang tama. Tulad ng ating bagong Chief of Staff, ating mga service commanders, mga sundalo ng Light Reaction Battalion at ng JSOB. Nandiyan rin po, siyempre, ano yung pinanggalingan ko, mga politiko.
May duda ba na dadalhin tayo ni Senate President Franklin Drilon at ni Speaker Belmonte sa tamang landas? Naging pribileyo ko rin makipagtrabaho at makipag-unayan sa isang Governor Alfredo Marañon ng Negros Occidental. Hindi ko kapartido, pero palagay ko naman po kasama rin ako sa Fans Club sa tama niyang pamamalakad sa Negros. Meron rin tayong mga umaangat na bagong o mas bata sa aking politiko. Ayoko naman kasi sabihin napakaluma ko ng politiko sa pagtukoy sa mga mas bata. Mga taong tulad ni Mayor Jed Mabilog at ni Mayor Len Alonte. Meron naman sa sektor ng mga sabihin nating culture tulad ni Noel Cubangon at ni Ogie Alcacid na hindi pansarili lang ang intindi. Gabi-gabi po, bago ako matulog, thank you, nakalampas pa ako isang araw. Kung, sabi nga nung bata kami, finish or not finish, pass your paper, dumating na sa akin. Palagi ko naman, naramdaman ninyo kung anong pagbabagong karapatan ng bawat Pilipino mangyari. At bahala na kayo tuloy ito. Mga boss, kayo ang gumawa ng transformasyong ating tinatamasa. Kayo ang susi ng pagpapatuloy ng lahat ng positibong pagbabagong nabot natin. Buong-buo ang tiwala ko. Nasa eksena man ako, wala. Tutungo ang Pilipino sa tama niyang kalalagyan. Kaya hanggang dito na lang po ko. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Diyan na nga po nagtatapos ang SONA o ang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Nagsimula po ito 4:01 kanina at katatapos lamang po. So mahigit 1 hour 30 minutes ang kanyang naging talumpati.